Magandang araw sa inyo mga kasabong and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. Pasensya na kayo ngayon lang ulit ako nakakapag-vlog dahil medyo busy tayo So as I have shown you, medyo busy ako sa pinapagawa nating panibagong farm So sa tuktok ng bundok 'yon, medyo malaki-laki 5 hectares na farm natin. And pinapa-develop natin para mas mapaganda ng husto, mas mapalaki natin ng healthy ang mga alaga natin mga manok and sa mga kaibigan natin na pumapasyal sa farm para mas ma-estima ko kayo ng maayos, mas mapaganda natin ang farm na pupuntahan nyo. So maraming salamat sa pagsuporta. So anyway, talakayin natin sa video episode na to ang scrapyard ng manok. Scrapyard ng manok. So magtataka kayo, bakit ko nasabi na may scrapyard ng manok at bakit kailangan magkaroon ng scrapyard ng mga manok, So importante ito, So pag-usapan natin. Once upon a time, nagpunta ako sa isang kaibigan ko, Pagpunta ko sa farm ng isang kaibigan, nakita ko, bakit para-parehong itsura ng mga manok na yan, nakatali diyan lahat, puro mga mabababa, maliliit. Parang sabi ko, parang pinagpilian. So sabi ng kaibigan ko, kasi mga puro yan. So tinatabi ko lang yan. Sabi ko, para saan? Sabi niya, napatingin siya sa akin. Hindi siya makasagot. So para saan? Bakit tayo nagtatabi ng mga manok na kahit alam naman nating puro na wala namang gamit sa breeding, di ba? So ito masasagot natin yun ngayon. So, nung tinanong ko siya, hindi siya makasagot, So, napaisip din ako. Sabi, bakit maraming tao, bakit maraming breeders ang nagbibigay ng sobrang importansya sa mga inbred or mga puro or mga seed fowl? So, bakit sobrang importansya ang binibigay natin to the point na kahit kakatayin na lang natin, hindi pa natin magawang katayin kasi puro, di ba? So, alam kong maraming makaka-relate sa inyo. So, allow me to explore. So, since ako din, matagal din akong nakawala sa ganyang mindset. Na parang kada manok, bawat Bruce Barnett na puro, na inbred, kahit na ang sama na ng hitsura, ang sama na ng buntot, ang sama na ng tayo, gusto ko pa rin buhayin, gusto ko pa rin itali dahil puro at gusto ko pag pinagulang ko, nilaban, pupustahan ko ng malaki. Kasi puro. So, kumbaga, masyado tayong malaki magbigay ng value sa puro. Whereas, kung tutuusin, hindi naman natin sila dapat pinupustahan ng malaki. Kasi kung puro sila, ang function nila, ang primary purpose nila is for the breeding pen. For their, it is their duty to pass their genetic ability para makagawa tayo ng magagaling na mga manok na panlaban. So, yun ang purpose nila as pure, but not as battle fowl itself. Kasi nga, sabi nga natin, basta puro, basta seed fowl, basta breeding material, alam naman natin na ini-inbred natin sila, ang kapuruhan nila is based on their ability. Pinapapuro natin sila and alam natin na kulang. And kaya natin sila kinocross para mapunan ang pagkukulang, para kung ano man ang kulang niya, madagdagan. So katulad ng Bruce Barnett natin, binibreed ko sa hatch kasi magandang fighting style, kulang lang sa power. So kailangan ko ng mas madiin na palo lalo sa stag, kaya nagko-complement sila as battle cross sa hatch. Ngayon, with the pure itself, alam naman natin na kulang. So parang ako nga, every time na nagte-testing ako ng puro, parang it breaks my heart. Tinatayaan ko pa rin siya, minimum, but it breaks my heart knowing na yun lang naman ang abilidad niya. Yun lang kakayahan niya na gusto kong makita, kung nagkakat ba talaga siya, kung consistent ang fighting style, pag tinuyo, ginutom ko siya, pag binahi ko siya, pag nasa gradas na ba siya, nandun pa rin ang ugali niya, nandun pa rin ang temperament niya, hindi ba siya magbabago. So yun lang naman yung purpose nun. But not to make money out of him sa laban. Kasi ako, nagmamoney game ako sa mga manok ko. But pag magte-testing ako ng mga pure blood, ibang usapan yon. So katulad nitong tinesting ko ng mga Bruce Pumpkin,
So, tinesting ko sila sa 3/4, 1/4. Nagpapanalo naman as pure. 7/8, 18, 15, 16. Ngayon, nasa 15, 16 na ako. So, tatlong magkakapatid ang nailaban ko. Nanalo as pure. Ngayon, nung kinross ko sa Hammerfoot Hatch, nagpapanalo rin, hindi nasusugat. So, sabi ko, ready ko nang padamihin sila kasi nagawa ko na sila. Pumpkin ang kulay, Bruce Barnett sweater na ang ugali. So, ganun So, anyway, scrapyard ng manok. So, ganun natin bigyan ng importansya yung mga puro. So, ito naman. Ako naman, sa idea ko, meron akong personal na scrapyard ng mga manok. Doon sa may bandang likod ng conditioning area ko, doon ko nilalagay ang mga inbred, yung mga old line ko na tinatawag, na every now and then, ibinibreed ko pa rin sila for the purpose of preserving their genetics. But, not them to be fought anymore, So, hindi ko na sila ilalaban kasi nga, kumbaga, outdated na sila. So, kumbaga, nakapag-create na ako ng Android, nakapag-create na ako ng model na nag-work, na nananalo sa panahon na to. So, hindi ko na siya pwedeng, itong old line, itong old blood na to, hindi ko na pwedeng gawin na katulad niya, So, every now and then, itong Android na to, itong nagawa ko na tong new model, ibabalik ko lang sa kanya to get his genetic pool, not his physical appearance. Kasi itong mga old line, they are outdated because of their appearance. So, lipas na ang panahon nila. So, yung mga maiigsi ang paa, mga mabababa ang pakpak, sayad ang pakpak, mga masyadong makakapal ang balahibo, so outdated na sila. Kumbaga, old model na sila kumpara sa panahon ngayon kasi mabibilis na ang mga manok ngayon. So, kumbaga, kaya tayo nag-upgrade, kaya ako nakapag-upgrade dahil nga, kinukuhanan ko lang ng genetic pool itong mga old blood na to. So, ngayon, meron akong scrapyard. Na tinatawag na every now and then, pag mag-i-inbred ako nitong mga old line na to, pipiliin ko ang somehow pinaka maganda sa lahat. Pero kumbaga lahat sila masasama. Masasama talaga ang itsura. Hindi mo mamanokin, pangit and everything. Nandun na lahat ng kapintasan. So kumbaga somehow, kung level 10 ang pinakamaganda, sa kanila ang pinakamaganda level 5 lang. So sa 10, baka 2 lang ang makuha mo. So ako okay na ako sa ganun. Basta every year may nakikita lang ako na pwede kong balikan. Kasi for some impossible reason, kapag itong mga upgraded ko, sabay-sabay namatay lahat, naubos, may babalikan pa rin ako na old line. Pero, kukunti lang ang ginagawa ko. So, kung kagawa ko ng isang breeding pen, 3 babae, 1 lalaki, 2 pisaan yan, kung makakapalabas ako mga 15 manok, 7 babae, 7 lalaki, sabihin natin, pipilian ko yan. So, 2 lang ang ititira ko, tatabi ko magkapatid, the rest papatayin ko na. So, pag kailangan ko nang mag-upgrade, pag kailangan ko nang bumalik sa kanila, galing dito sa Android model ko na to, bibreed ko ulit sila, pipiliin ko na naman yung pinakamaganda yung postura, yung pinakamaganda yung physical attributes, Saka ko ibabalik na naman dito sa mga Android family ko. Kasi, sabi ko nga, outdated na yung mga old line, outdated na yung physical appearance nila, but not their genetics. So, kumbaga, ang ina-upgrade lang naman natin is yung physical appearance. Pero genetics-wise, temperament-wise, ugali, cutting, yung pa rin ang pinipreserve natin. So, sila ang nakalagay sa scrapyard ko. Kaya sa mga taong pumupunta sa farm, nag-iikot, minsan nakikita nila dito sa bandang dulo ko, may mga nakatali akong mga old model pa rin na mga manok. So, yun ang purpose. Hindi ko naman sila ganong pinapadami just for me to preserve them as pure as they are. Kasi, I think, isa to sa mga dahilan kung bakit ang iba hindi nakapag-preserve ng mga manok nila. Kasi the moment na napaganda na nila, the moment na nakagawa sila ng Android, dinidiscard or inaalis na nila ang old line. Ngayon, pag alam naman natin lahat, na itong mga Android model na to, itong bagong model na to, pag nag-deteriorate to, wala ka nang babalikan kasi tinanggal mo yung source, tinanggal mo yung ugat, inalis mo yung ugat. So, kailangan hindi mo inaalis yung ugat. So, sa akin, ganun ang konsepto ko sa breeding. So, this breeding of mine is designed for the next 50 to 100 years
na talagang hindi sila magde-deteriorate or magdeteriorate man, kaya ko silang laruin kasi nga nakagawa na ako ng malaking clan, malaking pamilya. So, ganun ang ginagawa ko sa breeding, and ganun yung purpose bakit may junkyard o may scrapyard ako. So, despite na nasa scrapyard sila, nandun pa rin of course ang pinaka-importanting abilidad na dapat meron sila. Yung mental ability, yung gameness, yung cutting, yung rage, yung kung ano yung original na nakita natin sa manok na yon, dapat nandun pa rin. Yung temperament nandun pa rin. Kasi mas madaling i-correct ang physical deformity ng manok kaysa sa mental deformity. Kasi ang mental deformity, yung minsan may pagkaduwag, may kalas, may pagkanerbiyoso, may sobrang manhitter o sobrang matapang, you may never know kung kailan lalabas yan. What if championship fight, lumabas yung pagkaduwag ng isang manok na yan kasi nasa loob pala niya. Patay ka ngayon. So, kumbaga, despite na nasa junkyard or nasa scrapyard yung mga manok na sinasabi ko mga old model, pinipili ko pa rin sila to the best of my ability na ma-preserve sila na nandun pa rin yung tapang, yung hatred, yung rage, yung temperament, kung ano sila na nakilala ko originally. So, yun po ang purpose ng pagkakaroon ng scrapyard ko. So, sa mga kasama natin na nag-umpisa mag-farm, it's really important na magtira kayo ng mga original na pyesa ninyo, itabi nyo lang para may balikan kayo. Sa mga well-experienced breeders, sa mga malalaking farm, meron po silang tinatawag na scrapyard or junkyard. Na anytime, worst comes to worst, may babalikan silang pyesa or may babalikan silang original blood para pang-refresh sa mga manok nila. Ayan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Master Mark ulit ito ng Team Logis.